but on his boat. Whose boat? Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Dangerous Animals. Sa simula ng eksena, makikilala natin ang magkasimtahang si Greg at Heather. Sila ay mga turista na nagpunta sa Australia upang sumama sa isang cage diving tour na magbibigay daan sa kanila na makalangoy kasama ang mga pating. Sa pier, makikilala natin si Dave, isang tindero na nagbigay ng babala sa kanila. Ayon dito, sa huling biyahe ng tugboat, kinagat ng isang pating ang isang estudyante sa kolehiyo, ngunit hindi sila naniwala dito. Ilang sandali pa, dumating ang tour guide na nagngangalang Tucker at tinanong ang dalawa ng ilang bagay. Nalaman nito na walang nakakaalam na naroon sila sa lugar na iyon. Pagkatapos ay sumakay na ang magkasintahan sa tugboat ni Tucker. Habang naglalakbay sila, ikinwento nito ang mga karanasan sa muntik na pagkamatay dahil sa mga pating. Bata pa lang ito ay hinabol na ito ng pating. Sa katunayan ay nagkaroon pa ito ng pilat sa kanyang katawan. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa kanilang spot at nagsimula nang magtapon si Tucker ng pain sa tubig upang makaakit ng mga pating. Kinakabahan naman si Heather at nagulat nang makita ang isang palikpik na lumitaw sa ibabaw ng tubig, dahilan upang magdesisyon ito na ayaw niya nang ituloy. Sinubukan siyang pakalmahin ni Tucker sa pamamagitan ng pagme-meditate pero nauwi ito sa pagkanta ng Baby Shark. Nagulat naman si Heather sa nangyayari, ngunit kalaunan ay natawa at gumaan ang pakiramdam nito. Pagkatapos ay pumasok na ang dalawa sa cage at ibinaba sila ni Tucker sa tubig. Dito ay nakita nila na puro pating ang nasa paligid. Kinabahan si Heather nang makita ang napakaraming ngipin ng mga ito. Agad siyang pinakalma ni Greg at magkasama silang hinangaan ang kagandahan ng mga dambuhalang nilalang. Makalipas ang ilang sandali, bumalik na ang dalawa sa tugboat at masayang-masaya si Heather sa bagong karanasan. Ngunit bigla namang inilabas ni Tucker ang isang kutsilyo at sinaksak si Greg bago itinulak sa dagat, habang nagsisigaw naman si Heather sa takot. Sa ibang eksena, makikilala si Zephyr, isang American surfer na makikitang nag-e-enjoy sa mga alon sa dagat. Ilang sandali pa, nagpunta siya sa grocery store at doon ay makikilala si Moses. Narinig niya itong nagtatanong kung may jumper cables, ngunit ubos na ang stock ng grocery. Pagkatapos ay naisipan siyang tanungin ni Moses kung meron siya nito, ngunit nagkunwari naman siya na wala. Pagkatapos ay binayaran niya ang kanyang Slurpee at umalis. Sa likod ng kanyang sasakyan, inilabas ni Zephyr ang itinagong isang tub ng ice cream sa loob ng kanyang baso ng Slurpee. Lumalabas na kinuha niya ito at hindi niya binayaran. Habang papunta siya sa van, hinarang siya ni Moses at sinabing iaangkas ba siya nito o sasabihin nito sa cashier ang kanyang ginawang pagnanakaw. Dahil dito, wala siyang no choice kundi pumayag na lamang. Sa biyahe, naging maingay si Moses na labis namang ikinainis ni Zephyr kaya pinatahimik niya ito. Nang makita nila ang sasakyan ni Moses, napansin ni Zephyr na may mga surfboard dito. Kaya nag-usap sila tungkol sa kanilang interes sa surfing. Napagtanto naman ni Zephyr na hindi naman pala ganoon kasama si Moses at inamin ni Moses na kahit hindi siya isakay ni Zephyr, hindi niya sasabihin sa cashier ang tungkol sa pagnanakaw nito. Ginamit nila ang van ni Zephyr para paandarin ang sasakyan ni Moses at gumana ito. Tumugtog ang radyo at napagtanto nila na pareho sila ng paboritong musika. Kinagabihan, nauwi sila sa pagiging malapit sa isa't isa. Nagkwentuhan ng dalawa sa loob ng van ni Zephyr habang nakapark ito sa tapat ng bahay ni Moses. Nagbiruan pa ang dalawa at itinapon ni Moses ang susi sa labas ng van. Pagkatapos ng lahat, nagkwentuhan sila at mas nakilala pa ang isa't isa. Ilang sandali pa, pumasok si Moses sa bahay upang maghanda ng almusal. Ngunit paglabas niya, wala na ang van ni Zephyr. Samantala, ng mga oras na yon, nasa talampasigan na si Zephyr at handa nang mag-surf. Ngunit na-realize niya na nakalimutan niyang kunin ang kanyang susi. Sinubukan niyang maghanap sa may malapit na truck at nagulat nang makita niya ang may-ari nito na si Tucker. Ibinigay ni Tucker ang kanyang ekstrang susi at pinuri si Zephyr dahil sa tapang nitong mag-surf ng mag-isa sa gabi.
Pagkaalis ni Tucker, nakatanggap si Zephyr ng mensahe mula kay Moses na nagtatanong kung bakit siya umalis. Sinabi niya na gusto niya lang abangan ang mga alon sa madaling araw, ngunit nag-alangan siyang sumang-ayon nang magtanong si Moses kung pwede ba itong sumama. Sa mga sandaling iyon, bigla na lamang tinakpan ni Tucker ng supot ang ulo ni Zephyr. Pilit siyang nagpupumiglas, ngunit hindi siya binitawan ni Tucker hanggang sa mawalan siya ng malay. Pagkatapos, tinurukan siya nito ng pampatulog, itinapon sa likod ng truck, tinakpan ng bibig ng tape at itinago sa isang surfboard case. Ilang sandali pa, nagmaneho si Tucker papunta sa pier kung saan walang tigil sa pagkahol ang aso ni Dave sa kanya. Binuhat niya si Zephyr papunta sa kanyang tugboat at ikinulong ito. Ilang oras ang lumipas, dumating si Moses para hanapin si Zephyr, ngunit ang nadatnan lang niya ay ang inabandon ng van. Sinubukan niya ring tawagan ito, ngunit ang cellphone niya ay naiwan sa loob ng kanyang sasakyan. Sa ibang eksena, nagising si Zephyr na nakaposa sa kama sa isang silid kasama si Heather, kasama ang isang timba na gamit para sa kanilang pagdumi. Sumigaw siya para humingi ng tulong, ngunit ang tanging nakakarinig sa kanya ay si Tucker na lalong nasisiyahan sa ingay habang kumakain ng almusal. Sa isang dingding, napansin ni Zephyr ang pangalan ng isa pang babae, palatandaan na matagal na itong ginagawa ni Tucker. Nagpatuloy siyang maghanap ng anumang bagay na maaaring gamitin para buksan ng posas, ngunit wala siyang makita. Ipinaliwanag ni Heather na wala nang maghahanap sa kanya at inamin naman ni Zephyr na pareho lang sila ng sitwasyon. Samantala, habang papunta si Moses sa trabaho, nakita niyang hinihila ng tow truck ang van ni Zephyr. Agad siyang pumunta sa himpilan ng pulis at ipinaliwanag na tirahan ni Zephyr ang van, kaya kahinahinala na basta na lang ito iniwan. Tinanong siya ng pulis kung alam niya ba ang buong pangalan ni Zephyr, ngunit hindi niya ito alam kaya't hindi nito mai-record ang kanyang mga sinabi. Samantala, makikitang umiiyak si Heather dahil hindi na nito muling makikita ang kanyang ina. Inamin niya na dapat ay nakinig siya rito. Ibinahagi naman ni Zephyr na lumaki siya sa foster homes at pumunta sa Australia upang tumakas. Nasabi rin nito na nakulong na siya noon. Para gumaan ng usapan, nagbiro si Zephyr at natawa naman si Heather. Sa sandaling iyon, napansin ni Zephyr na may underwire ang bikini top ni Heather at hiningi niya ito. Hinubad naman ni Heather ang kanyang pangitaas at hinihagis kay Zephyr. Ngunit bago pa niya ito magamit para buksan ng posas, bigla namang pumasok si Tucker sa silid. Matapos bigyan ang dalawa ng sandwich at tubig, umupo siya ng sobrang lapit kay Zephyr habang nagkukwento tungkol sa mga predator sa dagat. Bago umalis, tinikman muna ni Tucker ang pawis ni Zephyr. Pagkatapos, agad namang ibinalik ni Zephyr ang pangitaas ni Heather at nagsimulang ayusin ang posas gamit ang underwire. Ngunit bigla siyang nahilo at nabitawan ito. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay baka pwedeng makahingi ng like at kung hindi naman kalabisan ay pasubscribe na rin sa ating channel. Maraming salamat. Malalaman na may nilagay si Tucker sa tubig dahil nawalan din ng malay si Heather. Bumalik si Tucker, kinuha ang underwire at ilang sandali pa ay nawalan din ng malay si Zephyr. Nagising si Zephyr na nakaposa sa isang upuan sa deck kung saan inaayos ni Tucker ang isang kamera at ang ilang ilaw. Naroon din si Heather na nakatali naman sa kadena ng crane. Naririnig ni Zephyr ang mga walang kabuluhang pinagsasabi ni Tucker. Isa na rito nang makita siya nitong nagsusurf. Ayon dito, agad itong na-attract sa kanya gaya ng pagka-attract nito sa kanyang nakakasuklab na libangan. Pagkatapos, ginupitan nito ng ilang hibla ng buhok si Heather. Ginising niya ito at nagsimulang magpanik ang dalaga. Sinabi nito kung gaano kagaling ang mga pating at inactivate ni Tucker ang crane na nag-iwan kay Heather na nakabitin sa ibabaw ng tubig. Dahan-dahan niya itong ibinaba, kalahati ng katawan ang nakalubog. Kinukuhanan niya ng kamera ang takot sa mukha nito habang ng mga sandaling iyon tumating ang mga pating at agad itong nilapa sa loob lamang ng ilang segundo. Napasigaw si Zephyr sa takot habang pinapanood na namatay si Heather sa kanyang harapan. Pagkatapos, itinapat ni Tucker ang kamera kay Zephyr habang sinasabi na iyon ang pinakamagandang palabas sa mundo. Nang ibalik si Zephyr sa silid,
inukit niya sa dingding ang pangalan nila ni Heather. Doon niya napansin ang isang bahagi ng bagong pintura at kinayod ito. Laking gulat niya nang lumabas ang mga napakaraming pangalan na isinulat na dito. Samantala, sa dining room, makikitang umiinom at sumasayaw si Tucker upang lasapin ang kasiyahan na dulot ng kanyang pagpatay. Pagkatapos ay inilagay nito ang tape sa isang kahon na may pangalan ni Heather at hibla ng kanyang buhok. Saka isinilid sa isang cabinet na puno ng mga video ng lahat ng kanyang naging biktima. Pagkatapos, kinuha niya ang isang bagong tape at isinulat naman ang pangalan ni Zephyr dito. Samantala, sa kailaliman ng dagat, makikitang lumulutang ang sugatang katawan ni Heather. Kinabukasan, nag-surf si Moses, ngunit hindi siya makapag-focus dahil patuloy siya nag-aalala kay Zephyr. Pagkatapos, nakakita siya ng sirang surfboard malapit sa mga bato at napaisip siya kung naaksidente ba ito. Samantala, nagdala ng almusal si Tucker kay Zephyr, ngunit tinadyakan niya ang tray at ininsulto ito. Pilit namang ipinagtanggol ni Tucker ang kanyang ginagawa. Sinasabing bahagi ng ecosystem ang mga pating at may karapatan din silang kumain. Tulad ng mga congressman na buhaya na pilit na inuubos ang kaban ng bayan. Ay, iba pala yun, sorry. Balik tayo sa kwento, ngunit tuloy-tuloy pa rin ang pangiinsulto ni Zephyr kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi nito kay Tucker. Nasakta ng ego ni Tucker kaya't umalis ito. Napansin naman ni Zephyr na may hawakan ang timba na gamit nila at sinira niya ito upang magamit. Pagsapit ng gabi, makikitang kumakain ng hapunan si Tucker habang nanonood ng isa sa kanyang mga tape. Pagkatapos ay naghanda siya ng gamot, hinalo niya ito bilang pampatulog at pinuno ang isang ringgilya bago pumasok sa silid ni Zephyr. Ngunit bago niya ito maturok, sinaksak siya ni Zephyr sa leeg gamit ang hawakan ng timba. Natumba si Tucker at nabangga ang ulo sa kabilang kama. Nakakuha siya ng pagkakataon para kunin ang mga susi ni Tucker at tuluyang makalaya. Ngunit sa kasamaang palad, nagising si Tucker at sinubukan siyang hulihin. Tumakbo si Zephyr papunta sa pinto upang ikandado ito. Ngunit dahil malakas si Tucker ay napigilan siyang maisara ito kaya't muling tumakbo si Zephyr. Habang tumatakbo siya sa hagdan, nahawakan ni Tucker ang kanyang binti at tinurukan siya ng gamot pampatulog. Sinipa siya ni Zephyr dahilan upang matumba ito at mabilis na tumakbo papunta sa control room kung saan sinubukan niyang gamitin ng radyo upang humingi ng tulong ngunit walang sumagot. Nakita niya ang isang cruise ship malapit sa kanila kaya lumabas siya sa deck at nagsimulang sumigaw ngunit sa sobrang lakas ng tugtugin sa yate walang nakarinig sa kanya. Bigla namang lumitaw si Tucker na may hawak na kutsilyo kaya't dinampot ni Zephyr ang kamera at hinagis ito sa dagat. Sandali itong nakapukaw ng atensyon ni Tucker at nagamit iyon ni Zephyr para tumalon din siya sa dagat. Sinubukan niyang lumangoy ng mabilis ngunit sa kasamaang palad umepekto ang pampatulog at nawalan siya ng malay. Dahil dito, nagawa siyang mahila muli ni Tucker pabalik sa kanyang tugboat. Kinabukasan, nagsimula na ring maghanap ang mga pulis kay Zephyr habang pinapanood ang operasyon sa dagat. Nakaisip ng ideya si Moses. Binuksan niya ang isang app na tinatawag na Wave Watch. Nang isum niya ito, nakita niya ang isang sasakyan na may nakasulat na logong Tucker Experience kaya hinanap ito ni Moses sa internet. Samantala, huminto si Tucker sa pier at bumaba ng tugboat upang kumuha ng mga gamit. Nagising naman si Zephyr sa loob ng silid at sinubukang sumigaw upang humingi ng tulong ngunit hindi niya ito magawa dahil may tape ang kanyang bibig. Sa ibang eksena, nagawang mahanap ni Moses ang numero ng telepono at tinawagan ng tugboat ngunit wala si Tucker upang sagutin ito kaya nag-iwan na lang siya ng mensahe. Sa supermarket, makikitang bumibili si Tucker ng bagong kamera. Pabalik na sana siya nang maipit siya sa traffic at habang naghihintay, napansin niya ang isang magandang turista na maaari niyang gawing susunod na biktima. Samantala, nakakita si Moses ng address sa website at agad na nagpunta sa pier. Kumakatok siya ng malakas sa pinto ng bangka, ngunit walang sumasagot.
Paalis na sana si Moses nang makarinig siya ng mahina ngunit pamilyar na boses mula sa ilalim. Binasag niya ang isang bintana at pumasok sa loob habang hawak ang isang matalim na bagay. Desperado niyang hinanap at sinundan ng ingay hanggang sa matagpuan niya si Sefer sa silid. Pagkatapos tanggalin ang tape sa bibig nito, sinabi ni Sefer na tawagan agad ng pulis at humanap ng bagay na pwedeng gamitin para buksan ang posas. Mabilis na umakyat si Moses habang tumatawag sa 911 ngunit bigla siyang sinalubong ni Tucker at pinabagsak. Sinubukan niyang lumaban dito ngunit mas malakas si Tucker kaya't nabitawan niya ang telepono bago pa niya makausap ang operator. Pagkatapos, hinagis ni Tucker si Moses sa sahig at bago ito mawalan ng pagkakataon, sinabi nito ang salitang tulong bago siya hampasin ni Tucker sa likod gamit ang kawit. Sinipa din ito ang mukha ni Moses at itinapon ang telepono. Nakakuha naman ng bag si Moses at hinihampas ito sa mukha ni Tucker dahilan upang mapabagsak ito. Saka sinimulan itong sakalin gamit ang kawit. Malapit na sanang magtagumpay si Moses ngunit biglang dumating si Dave at hinataw siya nito sa likod. Inakala nito na isa siyang masamang tao. Sinabi ni Dave na narinig din niya ang tinig ni Sefer at sinundan ito. Ngunit sa pagkakataong iyon, pinatay naman siya ni Tucker sa pamamagitan ng pagsaksak ng kawit sa kanyang ulo. Naroon din ang aso ni Dave at walang tigil sa pagkahol kaya ginaya ito ni Tucker upang takutin ng hayop. Pagkatapos, nilak nito ang pinto ng silid ni Sefer at nagpasya siyang magpunta sa isang isla na kilala bilang Hangman's Coast. Ilang sandali pa, nagising si Moses na nakaposa sa kama katabi si Sefer. Tinanong niya si Sefer kung bakit ito umalis matapos silang magkasama. Nagkunwari naman si Sefer na dahil gusto niyang makita ang mga alon. Ngunit hindi naniwala si Moses at sinabi nito na alam niyang takot si Sefer sa commitment dahil galit ito sa kanyang sarili. Kaya sinabi niya kay Sefer na gugustuhin niya ito kahit sino pa siya. Sa sandaling iyon, huminto ang tugboat. Pumasok si Tucker upang muling patulugin si Moses. Sa paggising ni Moses, nakatali na siya sa deck sa tabi ng bangkay ni Dave. Habang si Sefer naman ay nakaposa sa upuan at nagmamakaawa kay Tucker, ngunit hindi siya nito pinansin. Inoperate ni Tucker ang crane at dahan-dahang iniligay si Moses sa tubig kung saan naghihintay ang mga pating. Sa desperasyon, nakiusap si Sefer na siya na lang ang kunin kapalit ni Moses, ngunit tinawanan lamang siya ni Tucker at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Nang tuluyang maihulog si Moses sa tubig, nagmadaling kinuha ni Tucker ang kanyang bagong kamera habang sinabi naman ni Sefer kay Moses na huwag gumalaw at manatiling tahimik. Hindi gumalaw si Moses nang paligiran siya ng mga pating. Agad namang nawalan ng interes ang mga pating sa kanya kaya lumangoy ang mga ito palayo. Dahil sa inis, ibinalik ni Tucker si Moses at ilang beses itong sinaksak bago muling inilagay sa tubig. Tumulo ang dugo nito sa dagat dahilan para muling lumapit ang mga pating. Sa sandaling iyon, lumitaw sa malayo ang isang helicopter na naghahanap kay Sefer kaya napilitan si Tucker na itigil muna ang kanyang plano at ibalik ang dalawa sa silid. Samantala, nang makabalik sa silid, nag-aalala si Sefer na baka tuluyang mamatay si Moses dahil sa pagdurugo kaya kinailangan niyang gumawa ng mabigat na desisyon. Sinubukan niyang alisin ang kamay mula sa posas dahilan upang i-dislocate ang kanyang hinlalaki. Ngunit bago pa man niya tuluyang matanggal ang kamay, dumating si Tucker. Nag-iwan ito ng pagkain at muling kinutya si Sefer bago tuluyang umalis. Pagkatapos, muling sinubukan ni Sefer na palayain ang kanyang kamay, ngunit hindi pa rin sapat ang pag-dislocate nito sa kanyang hinlalaki dahil wala ng ibang paraan, nagsimula siyang kagatin ito upang ito ay matanggal. Kinagabihan, inihanda ni Tucker ang pampatulog at pumasok muli sa silid, ngunit laking gulat niya nang makita ang kama ni Sefer na wala ng laman at ang kanyang hinlalaki ang nasa ilalim ng unan. Sa sandaling iyon, biglang lumabas si Sefer mula sa kanyang pinagtataguan at kinandado ang pinto bago tumakbo papunta sa control room kung saan pinaandar niya ang bangka. Binuksan naman ni Tucker ang emergency hatch upang makatakas at dali-daling pinutol ang supply ng kuryente dahilan upang muling tumigil ang bangka.
Pagkatapos ay napansin ni Zephyr ang isang isla malapit doon kaya nagsimula siyang maghanap ng flare. Nang lumapit si Tucker sa kanya, agad niya itong binaril ng flare at tumakbo palayo. Nagkulong siya sa kusina at umakyat sa counter kung saan binasag niya ang salamin ng skylight upang makatakas, ngunit naipit ang kanyang harness sa labasan. At nang makapasok si Tucker sa kusina ay hinila siya nito pababa. Pareho silang nadulas at nakakuha si Zephyr ng kawali habang kutsilyo naman ang nahawakan ni Tucker. Ipinagtanggol ni Zephyr ang sarili at nagawa niyang mahampas ng kawali si Tucker dahilan upang mapabagsak niya ito at saka muling tumakbo. Tumakbo si Tucker papunta sa deck at binuksan ng ilaw upang hanapin si Zephyr na nooy lumalangoy na papunta sa isla. Mabilis niyang kinuha ang pana ngunit nawala sa paningin niya ang babae kaya agad siyang sumakay sa speedboat at hinabol ito. Nang makarating siya sa dalampasigan, bigla siyang sinunggaban ni Tucker dahilan upang mawalan siya muli ng malay bago siya muling dinala pabalik ng tugboat. Samantala, nang magising si Moses, nakaposa siya sa upuan at si Zephyr naman ay nakabitin sa ibabaw ng dagat. Binuhusan muna siya ni Tucker ng tubig para magising bago nagsimulang magkwento tungkol sa mga isda na lumalaban kapag nahuhuli ng mga mangingisda. Sa mga sandaling iyon, habang nakabitin si Zephyr, isang pating ang lumitaw sa tubig dahil sa kanyang dugo kaya ibinaba ni Tucker ang crane at inihanda ang kanyang kamera. Nang lumapit ang pating, sumipa-sipa si Zephyr at agad itong lumangoy palayo. Dahil sa sobrang inis, kinuha ni Tucker ang kanyang kawit upang tusukin ng pating at inisin ito. Ngunit kinagat ng pating ang kawit at lumangoy palayo. Sa pagkakataong iyon, nagawa ni Zephyr na maagaw ang kawit bago tuluyang maglaho ang pating. Pagkatapos, ginamit ni Zephyr ang kawit upang umakyat sa crane hook ngunit bigla namang lumitaw ang pating sa ilalim niya. Nabigla naman si Zephyr nang gulatin siya ni Tucker dahilan upang mahulog siya sa tubig kung saan nakita niya ang pating na papalapit sa kanya. Ilang segundo siyang tinitigan ng nilalang sa ilalim ng dagat ngunit dahil nasaktan ito ni Tucker, tila naawa ito kay Zephyr at lumangoy palayo. Dahil dito, nakabalik si Zephyr sa bangka at nagawang makapagtago. Nang matagpuan niya ang pana, ginamit niya ito upang barilin si Tucker dahilan upang mahulog ito sa tubig. Sa oras na iyon, bumalik ang dambuhalang pating at biglang tumalon upang lamunin si Tucker ng buong buo na sa wakas ay naging biktima rin ng kanyang sariling kalupitan. Lahat ng iyon ay nakuhanan ng kamera, ngunit dahil hawak ni Zephyr ang pana, nahila siya nito pababa dahil sa lubid na nakakabit dito. Binitawan niya ito agad at lumangoy pabalik sa bangka. Ilang sandali pa, agad siyang kumuha ng isa pang flare at pinaputok ito sa himpapawid habang sumisigaw para humingi ng tulong. Di nagtagal, tumunog ang busina ng isang barko mula sa isla bilang hudyat na paparating na sila. Pagkatapos, sinuri ni Zephyr ang walang malay na si Moses at nakiusap na gumising ito dahil ito na lamang ang tanging meron siya. Ilang sandali pa ay nagising na rin si Moses. Ito ay nangihina, ngunit malinaw na sinabi nito na mahal niya si Zephyr. Ang moral lesson ng kwentong ito ay huwag basta-basta magtitiwala sa mga taong tumutulong sa iyo dahil hindi mo alam na buhaya pala ang tunay nilang pagkatao na umubos sa pondo ng kaban ng bayan.